Nagkamali nga bang doktor? O sadyang ang katawan ko ang may ayaw? Ngayon niyo po malalaman ang rason kung bakit umabot sa point na kailangan tanggalin ang Gore-Tex implant sa nasal bridge ko. Friends, i-share ko po sa inyo ang Gore-Tex implant na nilagay sa nose ko. Yan po friends, hindi po ako nag-expect na ganyan kalaki yung implant. Pero malaki po talaga siya. Hi friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ang topic po natin ay part 3 ng my rhinoplasty journey. Ang content po nito ay ang rason kung bakit ako minatanggal ang Gore-Tex implant dito sa nasal bridge ko for augmentation. Ano ba ang rason, friends? Nagkamali nga bang doktor? O sadyang ang katawan ko ang may ayaw? Ngayon niyo po malalaman ang rason kung bakit umabot sa point na kailangan tanggalin ang Gore-Tex implant sa nasal bridge ko. Yes, friends. Ay. Gustong-gusto ko po talaga, friends, yung forma ng nose ko, sa totoo lang. Yeah. At wow, madaming TikTok videos. Actually, nakikita nyo sa TikTok account ko ang mga post ko na with my new nose sana. New nose. Kaso, kahit gaano po natin ito kagusto, kung hindi talaga pwede, kung katawan natin ng mga may ayaw, ay kailangan talagang tanggalin. Yes, friends. You heard it right. Yung katawan ko po ang may ayaw ng implant, kung kaya need kong ipatanggal. Papasensyahan nyo na, friends, kung shiny at walang lipstick man lang. Kasi simula po na tinanggal yung Gore-Tex implant, dito lang po talaga ako sa loob ng hotel, ng stay. Hindi po ako lumalabas. So ngayon po, kasi kasama ko po yung sister ko at saka nanay ko. Sila po yung nagpunta sa pool at naliligo sa ngayon. Kaya habang ako po mag-isa dito, inano ko na yun, rinab ko na yung chance para mag-vlog for part 3 ng my rhinoplasty journey. Yes, friends, andito ako sa Cebu. Pinagawa ko po yung nose ko dito sa Cebu, Philippines. Kaya ako po ay bumalik ulit dito sa Cebu, Philippines para ipatanggal ang Gore-Tex implant. Bakit nga ba kailangan pang mag-travel from Norway to the Philippines para ipatanggal ang Gore-Tex implant? Kasi po, friends, sa Norway, hindi po usual ang patangos ng ilong. Hindi po usual sa kanila. Kung meron man, ginagawa po rib cartilage rhinoplasty. Hindi po talaga often. Hindi tulad dito sa Pilipinas na parang lang, pumunta ka lang ng parlor, tapos pagbalik mo, nagawa na yung nose mo. Hindi po ganon. Kasi dito po, silicone at Gore-Tex implant, yun yung usual na ginagawa for rhinoplasty. Doon po, rib cartilage rhinoplasty at saka wala nga po doon sa outpatient department kung saan ako ni-refer ng doctor ko, tinatawag fast leg, ni-refer ko sa ENT doctor doon sa, actually group of doctors po may hawak sa akin doon sa Norway sa ENT outpatient department. Group of doctors po sila. Ako lang po yung first case nila na nilagyan ng synthetic material yung nose ko for augmentation. Kasi yung nagpapagawa ko ng nose doon, karamihan for reconstruction lang. Example, na disgrasya, kailangan i-reconstruct yung nose, o di kaya ay yung septum deviated, pag ganun po, or may hump yung nose. Wala po talagang case na tulad ko na inaugment yung yung bridge.
Kung meron man, hindi po synthetic material like silicone or Gore-Tex yung ginagamit, kundi rib cartilage mismo. Ibig sabihin, yung own rib, tinatanggalan, ilalagay dito sa nose. Yun po yung ibig sabihin ko. Ano nga ba yung reasons talaga yung nakapag-push sa akin para ipatanggal ang implant, Gore-Tex implant sa nose ko? So, sinabi ko nga kanina, ang katawan ko ang may ayaw, kung kaya kailangan tanggalin. Ang mga symptoms po na naramdaman ko simula pa 7th day, actually, nang simula ginawa yung nose ko, may accumulation of na talaga, clotted blood sa ilalim dito. Siya, internal hemorrhage na talaga siya, friends. So, ginawa ng doctor, in-extractan siya ng clotted blood siya kasi seroma ang nose ko. So, at every week, napupunta po ako kasi one month po ako simula ng ginawa yung nose. 1 month po ako nagstay dito sa Cebu before ako bumalik ng Norway. Kung okay yung nose mo, yung healing, 75% healed na talaga yung nose mo after a month. So, sabi ko, okay, may enough time ako kasi 5 weeks yung vacation ko, may enough time ako para i-check talaga ng doctor thoroughly na healed na talaga siya, di pa 75% healed. Completely healing, it takes time, friends. It takes 6 to 12 months before ma-completely healed. Pero yung nangyari sa akin, parang every week, nasa week 1 pa lang ako. As in, yung nose ko, hindi talaga siya hindi niya man lang tinanggap na kahit kaunti yung implant, friends. Kasi nangyayari yun first week, parang ayaw ng nose, kinikilala pa niya yung implant. Tapos second week, third week, parang tinatanggap niya, liit na yung dito, tapos as in tinatanggap na ng katawan yung implant. Pero sa case ko, friends, as in hindi talaga, parang sa 2.5 months na nasa katawan ko yung implant, parang nasa first week level pa din ako palagi. Ayaw tanggapin yung implant, friends. Yeah. So, sinabi ko, simula nilagay yung implant, tapos every week pupunta ko ng doctor para tanggalan siya ng seroma. Tapos, July 1, bumalik na ako ng Norway. So, nangyari, ako dito, meron siyang swelling dito banda sa columella, sa right side. Nagreklamo ako sa doctor ko na kung pwede, kasi nagawa ng letter yung doctor ko dito, yung surgeon, na kailangan talaga siyang extracan for seroma para hindi siya lumaki at accumulated. Sabi naman ng doctor ko na, Sandra, absorb lang yan ang katawan mo. Tapos, bibinigay siyang medication sa akin. Tapos, after a week noon, umupa siya. That time din pala, friends, madami akong ininom na antibiotics. Simula, inoperahan ako hanggang first week of July, parang 3 sets of antibiotics na yung natapos ko. At saka 4 na klaseng antibiotics. 4 na klaseng antibiotics na ata. Yung na take. Tapos, di ba bumalik na naman siya, 1 week lang siya nag-rest. Nirefer na ako ng doctor ko sa ENT, sa outpatient department. Tapos, another set of antibiotics na naman. Good for 10 days. Tapos, hindi nila ginalaw at first. Kaya yung swelling dito sa right side, friends, almost tumabon na, kung Tagalog, kung Bisaya ba tumabon, yung parang halos lahat ng hole dito sa nostril, sa right side, ay natatabunan na niya doon sa swelling. Tapos Monday morning, kasi past 12 midnight yun, nag-burst talaga siya yung yung malaking swelling dito sa left nostril ko. Kasi tubig yun, friends, seroma. Seroma. Galing yung seroma, galing yung sa word na serum. Serum is the liquid part of our blood. Yun. So, yung friends, yung liquid, naghahanap yun ang way para makalabas. Tulad ng baha.
galing sa bundok, naghahanap yun ng way na makalabas, magpunta sa ilog or sa dagat, di ba? Kaya na-flood yung ano natin, area. Tapos may mga particular area na doon dumadaan yung tubig. Ayaw man natin sa gusto. Ganun din yung nangyari sa sa ilong. Yung fluid, friends, dito siya galing sa kung saan yung implant. Tapos lumabas siya dito sa may columella. Kasi yung columella dito, tingnan nyo, nasa pinaka-end part siya ng nose, saka pinaka-mababang part. Kaya dyan siya nag-accumulate, nag-swell siyang ganyan, tapos nag-burst, lumabas. Simula noon, yung nag-burst siya, may lumalabas ng liquid. Tapos, para mas lalo lumabas, inislice ng ENT doctor doon sa Norway ang columella ko para daw mas lumabas yung liquid, kasi kung hindi siya lumalabas, as in sobrang painful ng nose ko, friends. Kung sa pa sa Cebuano ngul-ngul, kahit hindi mo siya hawakan, sakit na masakit ang nose ko. Tapos yun yung dito sa right side, friends. Sa left side naman, iba yung way na ginawa niya ng liquid, pailalim siya. From dito sa taas, nagpunta siya ng sinus, left sinus. Tapos doon siya na-accumulate ng liquid. Tapos yung upper palate ko sa mouth at saka gums sa may left side, nag-swollen, friends, kasi may swelling doon. Tapos pinagpa-check ako ng dentist, sabi okay lahat ng ipin mo, walang may diferensyang ipin. Yung swelling galing yan sa sinus, yung problema mo sa nose. Kung maano yan, tawag dito, magawa ng paraan ng problema sa nose, sadyang mawawala yung problema mo sa mouth mo. Kasi until now, swollen pa din, friends, until now, sa tutuusin pa lang. Kasi 3rd day pa lang po simula ng kinuha yung ko dito, implant. At saka may lumalabas pa ding liquids dito sa columella ko, pero better na tingnan na yung columella ko, friends, sa ngayon, kasi inayos ng surgeon dito. Reason what yung reason bakit dito ako umuwi din ako sa Pilipinas kahit more than 20,000 kroner yung pamasahe, friends, ay kung doon to ginawa sa Norway, di ba sabi nila first case nila ako na doon sa outpatient department. At isa pa, hindi sila aware sa mga hindi siguro aware dapat. Hindi rin sabing walang pakialam, pero parang gano'n na din sa itsura mo sa outcome ng ginagawa nila. Importante sa kanila ay maisan yung pain, mawala yung mga symptoms. Katulad yung in-slice yung columella ko, friends. Sabi ng ENT dito na yung nagawa ng nose ko, hindi naman kailangan nilang i-slice. Ginawa nila, instead na masolusyonan yung problema, gumawa pa sila ng problema. Kasi alam niyo, friends, sa totoo lang, wala akong pictures or short clips mga one week before tinanggal yung yung implant. Kasi ayaw ko naman alamin, ayaw ko makita ng mga tawasin. Palagi ako namamask, friends. May depression na talaga ako patungkol sa nose ko. So, hindi lang pain, kundi depression. Nagkaroon ako dahil sa itsura ng nose ko, lalo na sa columella. Painful pa. Kasi, wala na talaga, hindi na talaga okay. Tapos, sabi ng family ko, uwi ka na lang dito kasi, kung gusto mo na maayos uli yung nose mo, kasi ayusin yan pag nag-doctor uli yung columella mo, uwi ka dito. Kasi kung dyan, baka kukunin lang nila yung implant, tapos wala nang gagawin na iba. Diba? So, kahit malaki yung gastos ko, umuwi ako ngayon. Tsaka, supportive naman yung family ko. Kaya, yun. Papagita ko, friends, yung mga pictures before ako nag-decide na ipatanggal yung Gore-Tex implant para makarelate ko yung friends doon sa sinasabi kong inflamed part ng nose, yung ginawang reservoir ng
nose ko para doon ilagay yung mga seroma. Para makarelate kayo, i-share ko sa inyo yung some short clips. Parang isa lang ata, isa or dalawa. At saka madaming pictures. Hello, naligo lang naman ako. Tingnan mo, oh, yung bleeding, grabe. May kulay. Ano na to? Kasalanan bang baligo, friends? It's August 9. As in, grabe yung bleeding. Kaya, need ko na talaga ipatanggal ang implant. At saka, lesson learned pala, friends. Lesson learned. Ang rhinoplasty ay hindi para sa lahat. Tulad ng ibang surgery, rhinoplasty hindi para sa lahat, friends. Kung meron kayong endometriosis, tulad ko, siguro kung makapag-isip kayo mag-rhinoplasty, best na i-try nyo, friends, rib cartilage rhinoplasty. Ibig sabihin yung own rib nyo yung ilalagay dito instead na synthetic implants. Kasi yun, friends, galing yun sa own katawan, autologous donation. Kaya kunting porsyento lang na aayawan yun ng katawan mo. Whereas kung synthetic, kahit sabihin natin 3 to 5% lang ang nagre-react. Katulad ko, nasama ko doon sa 3 to 5%, di ba? Kasi hindi ko yun inisasabi ko 3 to 5%, hindi naman siguro ako masasali doon. Kasi madami akong kakilala at mga relatives na gumawa ng rhinoplasty procedure, okay naman sila. Hindi siguro ako masasali doon, yun yung iniisip ko. Pero sad, nasali ako doon sa 3 to 5%. So better, friends, na kung iisip nyo rhinoplasty, rib cartilage rhinoplasty yung gawin nyo. Kasi wala naman po yun sa yung katulad ko sa pag reject ng implant. Hindi naman po yun sa kakayahan ng doctor. Kahit gaano kagaling yung doctor mo, kung ayaw talaga yung nose mo, tanggalin talaga. Kaya yun, lesson learned. Kung gusto ng rhinoplasty, try rib cartilage rhinoplasty. Kung ayawan yun ng ilong mo, so ibig sabihin hindi talaga para sa iyo ang rhinoplasty. Tapos may mga friends ako nagsasabi, dapat hindi mo na lang pinagalaw yung nose mo. Iba-iba naman po tayo ng pananaw sa buhay, friends. Di po ba? Para sa akin, mas okay yung ginawa mo, kung ano yung gusto mo, kaysa tumanda ka, tapos madami kang what if sa buhay. Kaya ginawa ko yun. Afford ko naman, friends. Kasi madaming may gusto, pero hindi nila afford. So, wala nang nagawa, di ba? Ako, afford ko naman paggawa ng ganon. May kayahan naman ako, tsaka may will naman ako na gawin yun. Kaya ginawa ko. Hindi lang talaga para sa akin yung Curatex implant. Kaya, nag-decide ako na ipatanggal. Yan, friends. So, I hope, wag po tayo kaagad magawa ng conclusion na, hindi magaling yung doctor, ganyan. Hindi po yan sa kakayahan ng doctor. Sa katawan mo po yan.